talaga I want to be very straightforward. Not all SPAs are writers themselves. Yes. Yes, we're Baka not. mamaya at sala, makatitig na lang kayo sa akin hanggang mamaya alas 5. Alright, anyway, sige. Wow, parang naaral, oh. Ready ka sa notes? Makinig lang kayo. Alright? Tuturuan ko kayo kung paano matalo. Right. So, dalawa yung pag-usapan natin this afternoon. Feature writing. Madali lang ang feature writing kasi maglalagay ka lang ng feature. Feature writing. Okay? At saka yung isa ay editorial. Bakit ang mahalaga ng dalawa? Alam nyo kasi, mga ating mga kuya, bilang judge, no, I've been judging RSPC both in Caraga and in Region 8. Kasi bago ako napunta ng Region 8, I was in Caraga. I was the public information officer. I was the spokesperson of the regional office back then, prior to my joining the Ed Central office. Now, before I became the speechwriter of the Secretary, so, bragging right ko yun. Okay, so, napansin ko sa gawa ng mga bata, hindi nila mag-distinguish ang feature, editorial, at audio. Alam niyo kung anong nangyayari? Para lang ako nagbabasa ng essays. Oo. Nasimulatan ng picture, write an essay about your family. Okay, write 250 words. Okay. Ang pagsusulat kasi ng editorial, feature, at saka news or column, hindi siya katulad ng pagsusulat ng essay sa klase. Writing these articles would require, well, special skills. Huwag inipat, makakaroon po mo. Okay, are we good? Okay, Yes. let's start with feature writing. Anong pagkakaintindi natin sa feature writing, mga kapatid? Yung mga nasa dulo, participants din kayo. Bakit kayo nasa dulo? Yung registration nyo, 500 lang. Pero pa dito. Sige, ano yung feature para sa inyo? Wala nang mag-google lang kasi wala tayong matututunan. Sa pagkakaintindi nyo, ano yung feature? Sir? Ay, anong Citing about specific subject, describing, ano pa? Alam niyo kung bakit? Oh! Alam niyo ba kung bakit medyo nalilito yung writers natin? Kasi usually sa journalism, ang feature ay nakabase doon sa news story. Kumbaga yung skeleton niya is news story, tapos pagagandahin mo siya para maging feature. Kaya minsan nalilito yung ating writers. At kahit yung ating advisors. Nakuha? Kasi minsan yung topic parang iisa lang. Kunyari, nasunugan. Yung news is about sunog sa squatters area. Ngayon, gagawa ka ng feature about squatters in the city. So, ibibase mo yung feature mo doon sa news. Minsan. Hindi all the time. But anyway, let's try to understand what really feature is and how it is different from just a quick, recap. Now, what's the difference between feature writing and hard or straight news? Buti pa yung news, hard. Okay? Okay. Ano yung pagkakaiba ng dalawa para alam natin kung paano sumulat? The primary differences between feature writing and hard news.
One, yung purpose of the stories. Magkaiba yan sila, ha? Yung purpose of the stories, at sino ang nag-determine ng purpose ng story? Definitely it is the writer who decides. Okay. Anyway, ano yung purpose ng hard news? Ng balita. Ano ang purpose ng balita? By the way, ang unang aantukin sa afternoon session, siya ang unang tatawagin sa recitation, ha? Okay. Okay. Ano pagkakaiba? Ano yung purpose ng hard news, mga kapatid? Okay. People at the back, can you hear me? Hindi ko kayo maramdaman. Okay. Sama sa'yo. To inform. Okay. Saan nakafocus yung hard news? Doon lang tayo nakafocus sa 5WH and 1H. Diba? Okay. At na-explain naman kanina ni Sir Ralph kung ano yung qualities ng isang magandang balita. Alright? But then again, the main purpose of hard news is to inform the public or the readers. Ano naman yung feature writing or yung feature story? Ano yung purpose niya? Kung sa hard news is to inform, sa feature writing is to invoke emotion. Madamdamin yan. Okay? That is to evoke emotion. Ano yung gusto yung emotion na makuha galing sa leaders? Gusto niyo ba silang magalit? Gusto niyo ba silang matuwa? Gusto niyo ba silang ma-in-love? Gusto niyo ba silang umiyak? Right? That is why in writing features, because its purpose is to evoke emotion, dapat descriptive siya. Alright? We can use adjectives in writing features, but hindi lang yan series of adjectives, may tamang placement yan. Alam niyo dapat kung saan ilalagay yung descriptions. Okay? Bakit? Yung feature kasi, mga kapatid sa pananampalataya, yung feature kasi dapat nararamdaman ng katawan. Pag sinabi mong mainit, dapat nararamdaman na nagbabasa yung init. Yan. Pag sinabi ng writer doon na nakaka-kilig, dapat yung nagbabasa kinikilig din. Hello, si Ma'am tawa ng tawa. Parang sabi niya, I'll touch myself na lang. Mga istilyo eh. Hello, si Ma'am? Okay pa kayo? Yes, sir. Sure kayo? Okay. Sabihan niyo lang ako pag mabilis ako sa discussion na kasi kung mabilis ako, mas bibilisan ko pa. Alright. So, kailangan